Doing business is hard. Maraming nag-iisip na ang pagbe-business ay para lang sa mga lumaki sa pamilyang nagnenegosyo or sa mga taong may kakayahan in terms of capital, mga connections, or experiences. At least in my experience, marami akong ginawang research about starting my own business, pero ang ending, marami pa rin akong naranasang failures along the way. In this video, I will share what I learned so far sa pagsisimula ng business with totally zero knowledge. Hello everyone, my name is Nix. I am a web developer / creative business owner and welcome to my channel. Para sa katulad kong galing sa pamilyang walang kumpanya, hindi nagnenegosyo, mga introvert pa, we rely on employment after graduating from college. After college, kailangan matanggap sa magandang kumpanya na may magandang sweldo. Kailangan hindi matanggal sa trabaho kasi mahirap humanap ng bago. Kung galing ka din sa ganung mindset, simula na nag-aaral ka pa, grabe yung hirap ng shifting from employee to a business owner. Knowing that, the first thing I learned in starting my own business is you will never feel ready. Marami sa atin na naghahanap ng perfect idea. Nanonood ng mga YouTube channels about sa pagsisimula ng business, nag-e-enroll sa mga business schools, or nagbabasa ng mga libro. And yet, sasabihin nila na next month na lang or next year na talaga, hanggang sa malipat na yung focus nila sa ibang gawain sa trabaho and mawala na sila ng motivation. This is my first business, Web Raccoon Clothing, which I started 2019. Sideline ng father ko dati mag-print ng mga PE uniforms sa mga schools na malapit sa bahay namin. Gumagamit siya ng traditional na silkscreen sa pagpiprint since wala pa naman noong direct-to-garment or heat press. Since nagkaroon ako ng idea sa pagpiprint ng mga t-shirts, ano yung mga kailangan, anong pintura yung dapat, paano ginagawa yung mga silkscreen, naisip ko noong 2019, what if mag-start ako ng clothing brand? However, that time, hindi ko alam kung paano pa magsimula. Ano yung uunahin ko? Kailangan ko ba mag-register? Kailangan ko ba ng supplier muna? Kailangan ko na bang gumawa ng social media page? Nanood ako ng napakaraming YouTube videos about starting a clothing brand. Not just a t-shirt printing business, but a clothing brand. Nanood din ako ng mga videos about how to market your products, paano magbenta, and marami pa. Until I stumbled upon the videos of Rob Parsa, the owner of K-Bad Apparel in Canada. At that time, super relatable ng mga videos niya sa akin about creating a successful clothing line, marketing tips, and growing the brand. Super helpful para sa mga nagsisimula ng kanilang mga clothing brand. And yeah, because of his videos, I learned how to find my suppliers, target my own niche, and even yung proper packaging ng mga t-shirts. It's really great to learn those strategies. The motivation was there. I am super ready. There's one problem. Wala akong perang pangkapital. Nandito kami sa Speakers Con. Actually, maraming speakers dito. Isa na dito si Sir Francis Kong. Yan. Ang saya kasi first time ko makasama dito sa mga ganitong booth ng isang conference. Dito ako sa booth ng Cine Haraya. I'm very happy na napasama ako sa Cine Haraya, kanilang booth dito sa Speakers Con. Yeah, very thankful for this. Later, papakita ko sa inyo yung loob. Nandiyan na si Inka Magnaya. Nakita ko kanina. And
nagte-testing na sila ng audio. Si Sir Francis Kong nandito na rin daw. And let's see kung anong malalaman natin mga lessons today sa Speakers Con. Alright, let's go! Jacket ng Speakers Con. Magkano kaya? Mga anong oras po ang ano? 8 po, 8, 8. okay. Sine Haraya. Kasama nga pala si Eri Niman, ang ating boy backup. Yan, later magto-talk siya. Sir Richard Avalos. Oh, yeah? Yeah, follower mo ako sa Facebook. Yeah, Nix. Nix? Ayan, sir. How could you... Oo nga. Ayun. Na-meet ko si Richard Avalos, isang sikat na voice-over and host, event host. Maganda na naging usapan namin. It's about how AI affected his career as a voice-over. Nung pandemic kasi umattend ako ng isang webinar about voice-over, voice acting. Isa siya dun sa mga feature na artist. Simula nun, nag-follow na ako sa page niya, sa Facebook. For some magical reason, nakita ko siya dito. And in-approach ko siya. Sabi ko, follower niya ako. Ang dami namin na pag-usapan actually. Sobrang bait. Hindi ko akalain din na magtatagal yung usapan namin. Sobrang bait niya. Ang dami namin napag-usapan about how AI affected his career sa voice-overs. Umaga pa lang, ang dami ko nang natututunan, no? Hindi lang basta sa IT ang affected ng AI. Meron ding positive and negative. But still, nandiyan na yung AI eh. So, it's up to us kung paano tayo mag-a-adapt with it. And tuloy pa rin ang buhay kahit mawala na yung dating career na gusto natin. Ako kasi parang nangarap din akong maging voice talent before. Kaya ako umattend dun sa seminar na yon. But yeah, unfortunately hindi ako nagtuloy dun sa career na yon. So kasi yung nag-voice over ng mga anime, dun ako nag-start na parang mangarap na maging voice over, voice actor. Pero tinanggap ko na years before pa na hindi para sa akin yun. That's why nandito ako for my company na related sa IT. So yeah, marami tayong mamimit dito. Wala nang hiya-hiya, no? Kung sino nang ma-recognize natin, di maganda. Mas maraming makausap, mas maraming maka-network, mas maganda. Yun naman yung pinunta natin dito talaga sa Speakers Con. Looking forward to have more conversations like that sa mga speakers, I hope. Sana meron tayong makausap na speaker and other entrepreneurs sana, other individuals na naging inspiration sa akin. Isa na si Richard Avalos doon. Yeah. Let's see kung ano pa yung mga mapupulot natin dito sa conference na to. Mamaya, magsa-start na siya by 9. Kanina nakita ko na si Sir Francis Kong. And si Inka Magnaya lumabas na kanina pero hindi tayo nakapagpa-picture. Yeah, saya. Umpisa pa lang, ang saya na. Hindi pa nagsisimula yung event, ang saya na, no? Thank God. Alam niyo yung maganda dito sa Speakers Con, sa mga ganitong event in general. Hindi ka mahihiyang mag-video sa sarili mo. Hindi ka mahihiyang mag-vlog, katulad ditong ginagawa ko. Hindi naman ako vlogger, di ba? Nagsisimula pa lang ako, pero yeah, kaya kong mag-vlog. Even sa napakaraming tao, kaya ko pala, no? Hindi ko inaasahan to. But yeah, bakit hindi ako nahihiya? Kasi ang dami ding nagbo-vlog ng sarili nila dito. So, why not, di ba? Kung ginagawa rin nila, and why not? Gawin mo rin. So, basically, kung nahihiya kang gawin yung isang bagay, maybe dapat nandun ka sa tamang community, tamang group of people na same kayo ng ginagawa, same kayo ng passion, same kayo ng hobby. Kasi katulad niyan, hindi naman ako nagbo-vlog, first time ko mag-vlog. This is my first vlog actually. Pero hindi nakakayang gawin ito. Just because ang daming tao dito na ginagawa rin yung pagbo-vlog. No? Hello. So it's
8:40. 20 minutes na lang bago mag-start. Hinihintay ko na lang magbukas yung doors, papasok dun sa conference room. Super excited. Super excited. And they're paying more not to see the ads. good morning. It's 10:45 a.m. and 10 minutes na lang may meeting ako with a client. Later, i-run through ko sila dun sa ginawa nating website. It's a membership website para sa kanilang organization. So far, wala namang ibang feedback. Gusto lang nila makita talaga yung features ng ginawa natin, and I hope magustuhan nila yung ginawa nating website. What we usually do sa mga website projects natin is building the initial design and then we send it to them for feedback. Magsasend sila ng mga issues kung meron man, may gusto silang ipabago sa design or features na idadagdag. After that, kapag okay na yung design, we proceed with the development. Building websites as a freelancer enabled me to budget para sa kapital ng clothing brand ko dati. Pero hindi lahat yun napupunta sa kapital. At dahil nagsisimula pa lang ako noon sa business, medyo takot pa akong gumastos para sa kahit ano. Unang-una, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pangalawa, hindi ko pa alam kung mag-work ba talaga yung iniisip ko o hindi. So I executed a plan paunti-unti. Bumili ako ng mga tools para sa silk screen printing at nakahanap ng supplier eventually ng mga t-shirts na yung quality ay pasok sa standards ko. We also created our t-shirt designs para sa unang release ng brand. However, nung ready na ako magbenta, medyo hesitant ako bumili ng napakaraming stocks since hindi ko pa naman alam kung ano yung design na papatok o hindi. Basically, ang gusto ko lang sanang i-produce ay yung mga t-shirt designs na alam kong bibilhin. That's the time na natutunan ko ang pre-selling. Ang pre-selling ay ang pagbebenta ng produkto bago pa man ito ma-produce o idagdag sa stock. In our case, magpe-pre-order muna ang customers within the pre-order period. Tapos, gagawin na namin yung mga t-shirts and then sabay-sabay i-deliver. So, bakit maganda ang pre-selling para sa mga bagong clothing brand? Unang-una, mababa ang financial risk. Hindi mo kailangan gumastos na malaki para simulan yung inventory mo. Kung ano lang in-order, yun lang ipoproduce mo. So, kung this week may umorder lang ng 30 t-shirts, 30 t-shirts lang din yung ipiprint at i-deliver mo. Also, ang pre-selling ay nakakagawa ng hype para sa mga interested umorder. Dati nag-post ako ng mga unang t-shirt designs namin and meron lang call to action na parang pre-order available. Limited time only. So nagkaroon ng konting sense of urgency para sa mga mamimili. And with pre-selling, madali mo matetest kung ano yung mga designs na most likely bibilhin ng target audience mo. We can get real feedback from customers, not just opinions na kesyo, itong design na to, feeling ko hindi bebenta. Hindi ganun. As an introvert, mahirap para sa akin nung una to ask the people from social media to buy our t-shirts in pre-order. Kasi syempre, hihingin mo muna yung bayad sa kanila before mo gagawin yung mga order nila. But I did it anyway. Basta sinabi ko sa sarili ko, hindi ko bibiguin lahat ng order at i-deliver ko on time yung mga order nila. So as a business owner, we need to be accountable for our customers because they give us their most valuable asset, which is their trust. Pre-selling can be a very smart strategy if you are starting a clothing brand, especially if you have limited capital or gusto mo munang i-test yung demand before ka mag-produce ng inventory mo. Sa totoo lang, ang daming gustong magsimula ng business pero nanonood lang ng YouTube or podcast or mga reels. Though walang masama sa pag-aaral, importante yun. Pero iba pa rin kapag ikaw na mismo ang gumagawa. You don't actually learn business by watching business. You learn business by doing it. Kasi kapag nanonood ka lang, natututunan mo yung concepts, frameworks, or strategies. Ang ganda pakinggan, parang ang dali, parang kaya mo rin. Pero the moment na ikaw na yung magpo-post ng first product mo online, iba yung feeling. The moment na nagpipitch ka na sa first client mo, baka nanginginig pa yung kamay natin eh. The moment na ikaw na yung tatanggap ng rejection, doon ka talaga matututo. Sa dami na napanood kong videos about business, I realized na maybe hindi lack of knowledge yung kalaban ko. Ang kalaban ko ay hesitation. Sa business, you don't become ready, then start. You start,
then you become ready. Mas mabilis ang growth ng taong nagkakamali kaysa sa taong nag-o-observe lang. So the question is not, are you ready to start your business? The real question is, when will you start? Kailan ka magsisimula? And maybe, today is that day.